Hello mga mare, super late upload na nga nito pero pag-usapan pa rin natin at syempre gusto ko pa rin i-share sa inyo, no? Ito yung time na nagpunta kami sa Asian store. Hindi kami lagi-laging pumupunta doon kasi nga malayo, 1.5 hours pa galing dito sa bahay. Tapos syempre, kapag pumunta ka din talaga doon, medyo kakailanganin mo rin talaga ng malaki-laking budget kasi matitem ka talagang bumili ng mga pagkaing Pinoy lalo na makikita mo doon. Alam niyo ba mga mare kapag pumupunta ako ng Asian store, ang una kong pinupuntahan, isa sa mga una kong pinupuntahan ay yung gulay section. Ayan, kumuha nga tayo ng papaya kasi naisip ko gusto ko magtinola at papaya ang gagamitin ko. At syempre hindi namin nakakalimutan yung sili. Pagkatapos noon ay nagtitingin-tingin ako kasi may mga condiments na hindi natin makikita sa regular na grocery store dito sa US na meron talaga sa Asian store. So pag pumunta ako doon, yun talaga ang una kong pinupuntahan. At syempre, hindi ko nakakalimutan most of the time, ang talagang sinasadya ko doon ay ang lumpia wrapper. Mahilig kasi ang mga anak ko sa lumpiang Shanghai, so yun talaga ang pinupunta ko doon. At kapag pumupunta kami doon, minimake sure ko na marami na talaga akong kinukuha. And syempre, di ba, Pilipino tayo, hindi natin mawawala sa atin ang pansit. So yan lagi ang pinupuntahan ko din at kinukuha ko kapag pupunta kami sa Asian store. Anyways, mga mare, marami pa rin talaga ang nagtatanong sa atin na hindi ko nasasagot kasi medyo busy kami ngayong end of the school year. May mga nagtatanong pa rin sa akin kung paano daw magsimula ng pag-a-apply as J1 teacher dito sa US. Ang una-una ko po talagang sinasabi, make sure po na ready po yung documents muna natin. Yun po muna ang unti-untiin natin, no? Lalo na kung medyo kulang tayo sa budget. Kung talagang desidido po tayong mag-apply, unahin po natin yung mga documents na kailangan bago po tayo makasearch ng job offer. Una-una ko siya pa rin sinasabi, basically meron tayo dapat passport. Pangalawa po talaga is yung foreign credential evaluation. Kasi nga mga mare, yung foreign credential evaluation ay kailangan po iyon para makapag-secure kayo ng teaching license sa kahit anong state dito sa US. Medyo magastos po yung foreign credential evaluation kasi nung panahon ko ang pinakamura dati is 8,000. Hindi ko po alam kung magkano na ngayon. Pero lagi ko po talagang pinapayo na research is the key. Marami na po mga content creators ang gumagawa ng video kung paano po makapag-apply dito sa US. Maging matyaga lang po talaga kayo sa pagre-research. And meron po mga FB pages na para sa mga teachers din talaga po na gustong magpunta dito sa US. And research is the key talaga. Dapat po talaga ay mahilig tayong magbasa dahil para po sa mga nandito na sa US, nag-share po sila ng mga experience talaga nila doon sa mga FB pages ng mga guro dito sa US. Kaya wag po tayong tamarin, no? Magbasa tayo aside from magtanong-tanong tayo sa mga nandito na sa US kasi sila po may experience na po talaga sila kung ano yung pinagdaanan nila. Plus, yung kailangan po talaga mag-self-research tayo. Lalo na, i-research muna natin kung ano yung state na pupuntahan natin. Kung worth it ba na pumunta tayo sa lugar na yon compare sa salary. Kasi di ba aminin natin, kaya tayo pupunta dito kasi gusto natin na medyo mag-improve ang ating talagang salary yung tinitingnan natin. Pero bakit pa tayo pupunta dito kung hindi rin naman tayo kikita ng mas higit sa kita natin dyan sa Pilipinas? Being practical ba? So ito nga, medyo pauwi na kami niyan. So salamat. Sana po ay meron kayong natutunan.